Ako po si Alvin. Sana ay mabasa ang padala kong karanasan tungkol sa multo. Ang nangyari po kasi ay umuwi ako sa probinsya namin bandang norte dahil may namatay daw kaming kamag-anak. Hindi makakapunta si mama kasi hindi na niya kayang bumiyahe. May diferensya na yung mga paa niya. Sa totoo lang, hindi naman ako close sa namatay. Kaya lang may iba pa akong dahilan ng pag-uwi. Ang makita at makausap yung ex ko na si Riza. Gusto ko na magkabalikan kami. Ginawa ko lang dahilan yung patay na kamag-anak namin. Hindi kasi ako papayagan ni mama kung si Riza lang ang dahilan. Ayaw kasi niya ron. Pagdating ko sa probinsya ay pinuntahan ko agad si Riza. Kaso nagulat ako nang madatnan ko siya na may kaharutang iba. Nagulat pa siya nung makita ako. Pero siya mismo ang nagsabi na yon ang bago niyang boyfriend na pinalit sa akin. Umalis agad ako. Nagstay ako sa kamag-anak naming namatay. Isang araw at isang gabi. Tapos ay nagpaalam na rin ako sa kanila na babalik na ako ng Pasig. Hindi ko na mahihintay yung araw ng libing. Gabi ako bumiyahe at bago ako umalis ay dumaan pa uli ako sa burol. Sumilip sa kabaong. Yung kamag-anak naming yon ay anak ng pinsan ni mama. Lalaki at kaedad ko lang din. Sabi, depresyon daw ang kinamatay. Nung paakyat na ako sa bus, nakita kong nagulat yung pasahero sa unahan. Babae na sa tingin ko ay teenager pa lang. Parang may nakita siya sa likuran ko. Sinundan pa niya ng tingin yung pag-upo ko sa bandang likod. Wala na kasing bakante sa gitna. Medyo nainis ako sa makahulugang tingin niya sa akin. Pero tinulog ko na lang. Mabigat pa kasi yung dibdib ko sa pagkabigo kong magkabalikan kami ng ex ko. Pinikit ko na lang yung mga mata ko nung maramdaman ko na parang malamig yung likod ko. Tinignan ko yung sinasandalan ko kung basa ba o ano. Kasi hindi naman ganoon kalakas yung aircon ng bus para lumamig yun ng ganun. Tsaka yung upuan ko mismo, hindi rin ganoon. Medyo nagtaka na ako. Pumikit uli ako at pinilit na makatulog para kahit saglit ay makalimot sa problema. Pero hindi ako makatulog dahil sa lamig na nararamdaman ko sa likod. Parang bumigat yung katawan ko. Hinaplos-haplos ko yung batok ko. Nagbabaka sakali ako na mawala yung hindi magandang pakiramdam. Nung mag-stop over yung bus, ay nagbabaan ng halos lahat ng pasahero. Maliban sa akin at sa babaeng teenager. Nakita kong nilingon na naman niya ako. Paglingon niya uli, ay hinuli ko yung tingin niya at sinadya kong ikunot ang noo ko para malaman niyang naiinis ako sa ginagawa niyang patingin-tingin sa akin. Hindi na siya nakatiis. Lumapit siya ng upuan malapit sa akin. Hindi siya tumitingin sa mata ko habang sinasabi niya na may kasama raw ako. Sabi ko wala. Inulit niya ang sinabi niya na may kasama ako. Tapos inabot niya sa akin ang rosaryo. Hawakan ko raw. Magdasal daw ako. Hindi ako matatakoting tao. Pero natakot ako sa sinabi niya. Kaya tinanggap ko yung rosaryo na inaabot niya. Mukha naman kasing hindi siya nagbibiro. Kita ko sa mukha niya yung takot din at pag-aalala. Pabulong kong tinanong sa kanya kung ano yung itsura ng nakikita niya. Sabi niya isang lalaki na sa tingin niya ay hindi nalalayo sa edad ko. Nakasuot daw ng barong. Mukha raw pamburol. Naalala ko yung anak ng pinsan ni mama na siyang nakaburol dun sa pinanggalingan ko. Sumama pala sa akin. Naalala ko rin ang bilin ni mama nung tinawagan ko siya at sinabi kong uuwi na ako. Sabi ni mama, bago raw ako sumakay ng bus pa uwi, ay dumaan muna ako sa kung saan, sa kainan o sa mall, para daw hindi malasin ang biyahe ko. Nagpasalamat ako doon sa babae. Tumango siya at bumalik na sa upuan niya. Isa-isa na kasing nagsasampahan ulit sa bus yung mga bumaba kanina para bumili ng pagkain at mag-CR na rin. Nanginginig yung mga kamay ko habang hawak ang rosaryo na binigay niya.
nananalangin ako ng taimtim. Maya-maya naman ay gumaan na yung pakiramdam ko. Nawala na yung nararamdaman kong lamig sa likuran ko. Noong dalaga pa ako, meron akong third eye. Actually, bata pa lang ako ay may mga nakikita na talaga ako na hindi normal. Nawala na lang yun noong nanganak ako sa panganay namin ng mister ko. Parang ang nangyari ay lumipat sa anak namin yung third eye ko. Ewan ko kung posible yun, pero nawala talaga pagka panganak ko. Tapos ngayon naman ay yung panganay namin ang nakakakita at nakadarama ng mga espiritu o maligno. May isang karanasan ako noon na talagang natakot ako ng husto. Fiesta noon sa bayan ng isang kaklase ko sa college. In-invite niya kami kasi kabilang bayan lang naman. Nagpunta ako, ang boyfriend ko noon si Glenn at dalawa pa naming kaklase. Pagdating pa lang sa kanila ay tumayo na yung mga balahibo ko sa batok. Nagtanong ako sa classmate kong si Joel kung may kasama ba sila sa bahay na hindi tao. Natawa siya at ang sabi ay may mga nararamdaman nga silang kakaiba at nakikita sa sulok ng kanilang mga mata. Pero hindi sila sigurado kung ano yun. Natakot agad ako kasi hindi nila alam kung ano yung kasama nila. Pero ako, nakita ko agad. Isang babae na parang kahoy ang balat. May maliliit itong sungay na parang hinliliit lang ang itsura, pero kulay ginto. Ang sama ng tingin noon sa akin at naririnig ko sa isipan ko na pinapaalis niya ako. Sabi ko na lang ay saglit lang naman ako. Pasensya na ako dahil nakakahiya naman sa may bahay kung aalis agad ako. Hindi ako pinagbigyan ng babaeng yon. Sinundan niya ako sa kahit na saang panig ng bahay. Hindi naman niya ako nilalapitan, pero sinisiguro talaga niya na nakikita ko siya at nararamdaman. Hanggang sa hindi ko na talaga kinaya dahil sumakit yung ulo ko sa presensya niya. Para bang humihigpit ang bungo ko at sasabog. Napansin ni Glenn na masama ang pakiramdam ko, kaya tinanong niya ako kung okay lang ba ako at kung gusto ko nang umalis. Pagtingin ko roon sa babae ay lalong nagliyab ang tingin niya sa akin at lalong sumakit yung ulo ko. Nasusuka na ako kaya nagpasama ako kay Glenn sa banyo para magsuka. Hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos noon dahil nawalan na pala ako ng malay. Nagulat nga ako pagkagising ko kasi hindi ko alam na nahimatay pala ako. Lumabas ako ng kwarto kung saan ako nagpahinga at laking gulat ko nang makitang kausap ako ni Glenn sa may sulok. Nangilabot ako dahil may doppelganger ako at nakita ko pa. Tinawag ko si Glenn at napalingon siya sa akin. Nagulat din siya nang makita ako. Tapos nagpalingon-lingon siya sa akin at doon sa kaharap niya. Hanggang sa maya-maya ay nagpalit anyo yung doppelganger ko at ang pumalit ay yung babaeng mukhang kahoy. Nangilabot ako at sumakit na naman yung ulo ko. Pero si Glenn ay nagtatakbo palapit sa akin. Nanginginig siya nang itanong sa akin kung maligno raw ba yung nanggaya sa akin dahil bigla raw yung nawala. Tapos niyayaya na raw siya noon na umalis na at halos sumama na siya. Baka kung saan siya dinala noon kung sakali. Nakatingin pa rin ako doon sa babae na galit na galit. Doon ko na-realize kung bakit siya nagagalit sa akin. Niyaya ko na si Glenn na umalis at magpaalam na kina Joel. Hindi ko na sinabi kina Joel kung ano ang nakita namin dahil nahihiya kami sa parents niya na sobrang accommodating at hinayaan pa akong magpahinga sa kwarto nila. Pero nung pauwi na kami ni Glenn ay kinuwento ko sa kanya ang lahat. Alam niya na may third eye ako kaya hindi na siya nagulat sa mga nakita ko. Sabi lang niya ay bakit hindi ko agad sinabi sa kanya para nakaalis na kami. Natawa lang ako. Sabay sinabi ko na hindi ko naman alam na kaya pala nagagalit sa akin yung babae ay dahil may gusto yun sa kanya at nagsiselo sa akin. Hindi rin kami nagkatuluyan ni Glenn
Pero maayos naman kaming naghiwalay at hanggang ngayon ay nagkakausap pa. Natatawa na lang kami kapag napapag-usapan ang nangyaring yon nang mamiesta kami. Isang masiglang pagbati po sa mga tagasunod nyo. Isa na po ako roon. Ako po si Miguel. Hayaan niyong ibahagi ko rin ang karanasan ko sa bus nung minsang gabihin ako ng uwi galing probinsya. Huling biyahe na po ang nasakyan ko, kaya iilan na lang kaming pasahero. Sa unahan ako pumuesto at sa likuran ko siguro ay wala pang 10. Payapang payapa ang biyahe namin. Maliban ng mapatapat kami sa ilang na lugar. Lubak-lubak yung kalye, kaya dahan-dahan ang patakbo ng driver. Wala pang ilang minuto ay may natanaw akong babae na hindi pa naman katandaan. Nakatayo sa dilim. Palibhasa nasa unahan ako, kaya dinig ko yung usapan ng driver at ng konduktor. Sabi ng konduktor, "Ano yun? Tao ba yun?" Sinagot naman siya ng driver ng, "Tignan mo yung mga paa kung nakalapat sa lupa." Pati ako tumingin sa mga paa ng babae. Napaangat ako sa pagkakasandal nang makita kong hindi nga nakalapat ang mga paa ng babae sa lupa. Ibig sabihin, hindi siya tao. Natakot yung konduktor. Ako naman, napaantanda. Sabi pa ng driver, ang dami na niyang nakitang ganyan sa dilim. Nung hindi pa raw siya sanay, isang beses ay nahintuan pa niya kasi pumapara raw. Nung buksan niya yung pinto ng bus, biglang ngumisi sa kanya at lumutang paakyat sana sa bus. Mabuti na lang at maagap niyang naisara ang pinto kaya hindi nakapasok. Kahit alam naman niya na kapag multo o kahit anong masamang elemento ay magagawa pa rin pumasok sa nakasara, nagawa pa rin niyang iwanan yun. Pinaharurot daw niya yung bus. Nagsisigawan nga raw yung mga pasahero niya. Tuloy ang driver sa pagkukwento ng mga nakakatakot niyang karanasan. Nung biglang tumigil yung bus, tinanong agad ng konduktor kung anong nangyari. Sabi ng driver, maayos na maayos ang bus bago niya itakbo, kaya hindi raw dapat yun magluloko. Kinabahan ako kasi hindi pa kami masyadong nakakalayo sa multo na nadaanan namin kanina, gawa ng malubak yung daan. Hindi naman siya white lady kasi hindi puti yung damit niya. Mukhang panglumang panahon nga yung damit. Bestida na bulaklakin na makutim. Napilitang bumaba yung driver para tignan. Kasunod niya yung konduktor. May dala silang flashlight. Wala pa silang 2 minuto sa labas ng bus, bigla silang nagtakbuhan pasampa uli ng bus. Kitang-kita ko yung takot at pagkataranta nilang dalawa. Nagmamadaling naupo sa upuan niya yung driver at hinawakan ng manibela. Sinusubukang paandarin yung sasakyan. Napaandar naman niya. Tinanong ko sa konduktor kung anong nangyari. Pati yung ibang pasahero sa likuran ko ay nagtatanungan din. Sabi ng konduktor, nakita nila yung babaeng nadaanan namin kanina sa gilid ng kalye. Yung nakalutang ang mga paa. Gumagapang daw sa lupa, papalapit sa bus. Kaya nagmadali talaga sila. Mukhang hindi lang basta multo yung babaeng yun. Sobrang nakakatakot. Hindi pa kami nakakalabas sa madilim na bahaging yun, kaya lahat kami kabado. Ang iba nga sa amin ay nagdarasal na ng malakas. Maya-maya ay ayun na naman yung babae. Mabilis na nakalipat ng lugar at madadaanan na naman namin siya. Napadasal din talaga ako ng taimtim na sana ay hawakan ni Lord ang manibela ng driver namin para ligtas naming malampasan ang nakakatakot na kampo ng dilim. Kahit humarang pa ang babae sa gitna ng daan, ay hindi na inintindi ng driver namin. Binangga talaga niya. Paulit-ulit na humarang yung babae at paulit-ulit din siyang binangga ng driver.
hanggang sa makarating kami sa highway. Naghiyawan kami dahil pakiramdam namin ay ligtas na kami. Kasi baka marami ng sasakyan doon. Kaso hindi pala ganun. Kasi nga hating gabi na. Pero kahit papano ay may mga nakasabay na kami. Sabi ko, kung yung mga nasa sasakyan ay nakakayang takutin ng multo sa ganoong paraan, paano pa kaya yung mga inabot ng gabi at naglalakad lang sa lugar na yun? Kung ako siguro kahit lalaki ako ay hindi ko makakaya. Hihimatayin talaga ako sa takot. Pero sabi naman ng isa pang pasahero, siguro naman daw ay walang maglalakad sa ganoong lugar ng ganoong oras, maliban kung may emergency. Grabe talaga yung experience kong yun. Magmula noon ay lagi na akong nagbibitbit ng rosaryo o kaya asin para kahit papano ay may pangontra ako. Ako po si Lawrence Tubong Ormoc. May naranasan po ako noon na hindi ko makalimutan nung nasa Maynila kami ng pamilya ko. At naaya ako ng kaibigan at kasamahan ko sa trabaho na pumuntang Bicol. Fiesta kasi sa lugar nila sa Kamalig. Sa mga naniniwala dyan sa aswang, siguradong paniniwalaan nyo ang kwentong ibabahagi ko. Sakay kami ng bus. Gabi ang pinili naming biyahe para iwas traffic. 4 kami. Yung 2 pa ay kaopisina rin namin. Puro naman kami binata, kaya ang balak namin ay magstay kami ng 1 linggo sa Bicol para naman hindi masayang ang mahabang biyahe namin at mahal na pamasahe. Nakatulog na ako nun, pero nagising ako na masakit ang tiyan ko. May dala naman akong pamahid sa sakit ng ulo. Yun na lang din ang pinahid ko sa tiyan ko. Kaso hindi pa rin naaalis yung pananakit ng tiyan ko. Parang kumukulo. Nadudumi yata ako. Malayo pa yung susunod na stopover, kaya wala akong magagawa kundi pigilin muna. Sigurado namang may mapaglalabasan ako sa susunod na titigilan namin. Akala ko nga ay makakaya kong pigilan, pero pakiramdam ko talaga sasabog na yung bulkan ko. Kaya naman lumapit na ako sa driver at nakiusap na baka pwede niyang ihinto muna yung bus. Hindi ko na kasi talaga mapipigilan. Tinanong niya ako kung hindi ko na raw ba talaga matitiis kahit mga 5 minuto na lang para sa gas station niya ihinto. May CR daw doon. Sabi ko sorry, pero hindi na talaga kaya. Kailangan ko nang ilabas. Walang nagawa yung driver kundi pagbigyan ng request ko. Kesa naman sa loob pa ako ng bus magkalat ng lagim. Hininto niya yung bus sa mapunong bahagi. Wala akong ideya kung saan banda na yun. Nakakahiyaman pero hindi ko na lang tinignan yung mga matang nakatingin sa akin. Nakayuko akong bumaba ng bus habang humihingi ng pasensya sa mga kapwa ko pasahero. Kasunod ko yung kaibigan kong si Pete. Naiihi naman siya. Tapos may sumunod din sa amin na matandang lalaki. Siguro iihi rin. Naghanap ako ng maayos-ayos na pwesto. Sa bandang unahan kasi ay manipis lang ang hanay ng mga puno at halaman. Kitang-kita pa nila ako kapag doon ako naupo. Kaya pumasok-pasok pa ako ng konti sa gubat para hindi na nila matanaw ang gagawin kong milagro. Si Pete nakita kong napaginhawa na sa gilid ng puno. Hindi naman ako nabigo na makakita ng perpektong pwesto. Naupo na ako at sinimula ng ritual. Nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas ay mailabas ko lahat ng dapat ilabas. Huwag niyo nang itanong kung anong pinangpunas ko. Pabalik na sana ako ng bus nang humarang sa daraanan ko yung matandang lalaki na sumunod sa amin ni Pete na bumaba ng bus kanina. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya. Bakit siya nakaharang sa daraanan ko? Sabi niya, kanina pa rin daw siya nagtitiis. Ang nasa isip ko ay nagtitiis na nadje-jerbox din. Kaya tinuro ko yung tagong banda. Sabi ko doon siya magbawas. Safe doon. Hindi raw ganoon. Kumakalam daw ang sikmura niya. Nagugutom siya. Napalunok ako. Sabi ko sige, bibigyan ko siya ng tinapay.
Meron ako sa bag. Pero bigla niya akong sinunggaban. Nabuwal ako. Ako raw ang gusto niyang kainin. Ayoko pa rin mag-isip ng kababalaghan. Ang inisip ko ay baka bading at gusto akong tikman sa paraan na alam niyo na. Pero nung makita ko yung pagbabago ng mukha niya mula sa pagiging matandang lalaki, ay nag-iba yung anyo niya. Naging mas bata pero mabalahibo. Napasigaw na ako. Tinulak ko siya. Nahawakan niya ako sa braso kaya natumba na naman ako. Tinulak ko uli siya. Sinuntok ko pa nga. Sabay karipas ko na ng takbo. Nagkabanggaan kami ni Pete dahil hinihintay pala niya ako sa bukana. Ang tagal ko raw. Naiinip na yung driver. Hindi ako makapagsalita. Nangangalog yung tuhod ko at alam kong namumutla na ako noon sa takot. Hinila ko na siya pabalik ng bus. Sabi ko sa driver, paandarin na niya. Dalian niya. Nagtaka silang lahat. Sabi ng driver, hindi niya pwedeng paandarin hanggat wala pa yung isang pasahero na bumaba. Nangangatal naman ako sa pagpapaliwanag na aswang yun. Inatake ako mismo. Hindi pa sana ako paniniwalaan ng driver. Nung bigla ay matanaw niya sa gilid ng puno yung matanda. Nakasilip at masama ang tingin sa amin. Pinaharurot agad niya yung bus. Iniwan na niya yung matandang yun. Yun ang naging topic namin sa bus. Kinuwento ko sa kanila kung paano ako inatake ng matanda. Nagsalita naman yung iba pang mga pasahero. Bago pa man daw huminto yung bus, ay kakaiba na yung kinikilos ng matanda. Buti na lang daw at walang nasaktan sa amin. Tungkol ito sa isang kakilala ni Mama na nakasama namin noon sa Bible study. Tawagin na lang natin siyang Kuya Mel. According kay Mama, hindi naman daw gaanong relihiyosong tao itong si Kuya Mel. Nagdarasal oo, pero hindi pala simba. Pero dahil sa isang pangyayari sa buhay niya, bigla siyang nakaisip magsimba sa Catholic Church. Tapos nang malaman niya na may Bible study si Mama, ay naisipan nitong makisali para lalong mapalapit sa Diyos. Mahilig daw magpasalo-salo si Kuya Mel sa mga kakilala niya. Kahit daw walang okasyon, basta may mumunti siyang kasiyahan. Halimbawa ay nakasama sa top 10 sa eskwelahan yung isa niyang anak, nakabenta siya ng unit ng kondo at kung ano-ano pa. Galante raw masyado si Kuya Mel. Pinamamahagi yung kanyang blessings kaya patuloy na nabibiyayaan. Magaling din daw itong makisama kaya maraming kaibigan at walang nakakaaway. Pero sabi ni Mama, yung mga ganoong tao na parang perpekto ang buhay ang siyang tinutukso ng demonyo. At isang beses nga ay nasubukan si Kuya Mel. Moving up ceremony ng anak ni Kuya Mel. With highest honors yung bata. Kaya syempre pa, gaya ng dati ay may salo-salo sa bahay nila. Mga kaibigan, kamag-anak at kapitbahay ang imbitado. Tapos may isang babae raw na nagpakilala bilang parent ng isang kaklase ng kanyang anak. Hindi naman madamot si Kuya Mel, kaya sige, pinatuloy niya yung babae. Mga 7 PM daw ay halos malalapit na kaanak na lang ang natitira sa bahay nila. Yung babae na nagpakilala bilang Marita na lang ang naiiba sa kanila. Tapos nagpaalam daw ito sa misis ni Kuya Mel kung pwedeng makitulog muna dahil malayo pa yung uuwian niya. Nagdalawang isip pa raw sina Kuya Mel noon pero pumayag din. Problema sa mga taong masyadong mabait masyado ring mapagtiwala. Noong malalim na ang gabi ay napakababaw ng tulog ni Kuya Mel. Parang hindi raw siya komportable sa sarili nilang pamamahay. Pagtingin daw niya sa kanyang asawa ay dilat na dilat din ito at hindi makatulog. Naisip nilang bumangon muna para makainom ng gatas. Pagdaan nila sa guest room kung saan naroon si Marita ay napansin nilang nakaawang yung pinto. Hindi raw ugali nila Kuya Mel na sumilip sa kwarto ng bisita. Pero
may kaba sila kaya akmang sisilipin na nga sana nila yon. Kaya lang ay naudlot dahil sa galit na angil ng pusa nila doon sa kusina. Dali-dali silang tumakbo at ang nadatnan nila ay halos magpatapilok daw sa kanila sa pinaghalong gulat at takot. May isang payat na nilalang na nakasakal sa kanilang alagang pusa na piglas ng piglas at kalmot ng kalmot doon sa nilalang. Kaso dahil sa hindi mabilang na kamay ng nilalang na yun, ay napipigilan nito ang mga paa ng kanilang alaga. Hindi raw alam ni Kuya Mel kung ano yung nadampot niya at binato doon sa nilalang. Pero nung tamaan yun ay napalingon sa kanila. Pagkatapos ay bigla yung naging manipis na usok at naglaho. Yung pusa nila ay tumakbo at nagtago sa ilalim ng lababo. Binuksan nila yung ilaw at hinanap yung nilalang, pero hindi na nga nila makita. Nung tignan nila yung kwarto ng kanilang mga anak, ay payapang natutulog ang mga yon. Yung kwarto na inukupa ni Marita ay wala ring laman. Wala sa loob ang kanilang bisita at walang bakas na nagamit ang kama. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay pinagtanong-tanong nila Kuya Mel sa eskwelahan ng mga anak nila kung sino sa mga estudyante roon ang may ina na nagngangalang Marita. Maraming ina na may ganoong pangalan, pero wala sa mga yon ang kamukha ng Marita na pumunta sa bahay nila. Sa takot nila Kuya Mel, ay tinadtad nila ng mga pangontra ang bahay nila. Sabi raw ng iba nilang kakilala ay maaaring balak saktan ng nilalang na kanilang nakita ang pamilya nila. Pero dahil sa alaga nilang pusa ay hindi yun natuloy. Malamang daw ay inunang atakihin ng nilalang yung alaga nila para wala nang makapigil sa kanya. Nasa maayos na kalagayan naman daw yung pusa nila na nagkataon pa man din na purong itim. May paniniwala raw na ang itim na pusa ay protektor talaga ng tahanan. At sa nangyari ay parang napatunayan nila Kuya Mel na totoo yun. Pero bukod pa nga sa proteksyon ng pusa, ay biglang tumibay ang paniniwala nila sa Diyos at nabawasan ang pagpapatuloy ng mga hindi kakilalang bisita. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Dina. May pangyayari po sa buhay ko ang nahihirapan akong kalimutan. Yun po yung panahon na umuwi pa ako sa Laguna pag weekend. Tapos Sunday babalik ako ng Makati dahil doon ako nagtatrabaho. Ganun ang routine ko dati. Nung pagkakataon na yun ay ginabi ako dahil umattend pa ako ng birthday ng kaibigan ko. Pero sabi ko, aabot naman ako ng last trip ng bus. Kaya okay lang. Naghintay ako sa waiting shed. Habang naghihintay ako, hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako. Parang may mangyayaring hindi maganda. Nagdasal ako at pilit kong pinatatag yung loob ko. Madilim yung paligid at mag-isa lang ako sa waiting shed. Ang nagpapalakas lang ng loob ko ay ang dasal at ang dala ko palagi na pepper spray. Hindi ko yun kinakalimutan. At lagi rin namang pinapaalala ng mama at papa ko sa tuwing aalis ako sa bahay. Maya-maya ay may natanaw na akong parating na bus. Kailangang mapara ko. Pag nalampasan ako ay wala na akong bus na masasakyan. Tinaas ko yung kamay ko at kinaway-kaway. Huminto naman yung bus. Pero pag akyat ko, kitang-kita ko sa pinakadulong upuan ang imahe ni kamatayan. Totoo po. Alam kong hindi yun guni-guni. Malinaw na malinaw kong nakita yung nakasuot ng itim na mahaba at may dalang karet. Siguro sasabihin ng iba sa inyo, baka naman naka-costume lang o ano. Pero hindi. Kasi wala siyang muka. Blankong itim lang ang buong mukha niya. Kung itatanong nyo naman kung may third eye ako, opo, meron. Nasa lahi po namin yun. Nagtaka yung konduktor kung bakit hindi pa ako umuupo. Tinuro niya sa akin yung bakanting upuan na doon na lang sa dulo.
Sabi ko ayoko. Hindi ako uupo roon. Kung ayaw ko raw sa dulo, magtiis daw ako na nakatayo. Kasi doon na lang sa dulo ang bakante. Nanginginig yung boses ko nang sabihin ko sa kanya na bababa na lang ako. Napakamot ng ulo yung konduktor. Kulang na lang ay sabihan niya akong maarte. Huwag na raw akong bumaba kasi last trip na sila. Wala na raw akong masasakyan. Sabi ko naman okay lang. Babalik na lang ako sa amin. Naiinis ako kasi ayaw pang sabihin ng konduktor sa driver na ihinto ang bus. Kaya sumigaw na ako. Sabi ko bababa ako. Bigla namang huminto yung bus. Pinagtitinginan na ako ng mga pasahero nun. Pero hindi ko alintana. Alipin na ako ng takot. Tsaka hindi ko magawang sabihin sa kanila yung nakikita ko. Baka matakot sila at magkagulo pa. O kaya pagtawanan ako. Nagmamadali na akong bumaba ng bus nang huminto. Medyo napalayo na lang nga ako sa waiting shed na pinag-aabangan ko kanina dahil umandar na yung bus bago pa ako nakababa. Natakot kasi talaga ako. Alam naman natin ang ibig sabihin kapag nagpapakita si kamatayan. Meron na siyang susunduin. Yun ang sabi ng matatanda sa amin. Ninervyos ako ng sobra dahil baka ako na o pwede rin namang isa sa mga sakay ng bus. Pero kahit sino pa ang mawawala ay hindi ko pa rin maiwasan na matakot dahil yung itsura niya mismo ay sobra na talagang nakakatakot. Habang naglalakad ako papunta sa safe na abangan ng jeep pabalik sa amin ay yakap ko yung sarili ko. Nilalamig kasi ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Pagdating sa abangan ay may nakita naman akong matandang babae na nag-aabang pa rin doon. Napansin siguro niya na hindi ako okay. Kaya nilapitan niya ako at tinanong. Napilitan akong sabihin sa kanya yung nangyari. Baka pag may nasabihan ako ay mabawasan ang bigat na nararamdaman ko sa mga sandaling yun. Nung marinig niya ang kwento ko, naniniwala raw siya sa akin. Sinabihan na lang niya ako na mag-ingat lagi at huwag masyadong magpapagabi. Lalo pa raw at babae ako. Tumango ako at nagpasalamat. Hindi naman nagtagal at may parating ng jeep. Nilingon ko yung matanda para sabihing sakay na kami. Pero paglingon ko ay bigla na lang siyang wala roon. Kinabahan na naman ako. Imposible na makalayo siya agad. Kung lumakad man siya palayo, siguradong matatanaw ko pa siya. Pero kahit saan ako luminga ay wala na talaga. Kaya ang ginawa ko, nagmamadali na akong sumakay ng jeep. Nung makauwi na ako sa bahay, hindi ako nakatulog kasi paulit-ulit kong iniisip ang mga nangyari nung gabing yon. Tahimik lang po ang buhay namin dati sa probinsya sa Marinduque. Nabalot lang ng kababalaghan nang dumating sa amin ang hindi inaasahang bisita. Yung kapatid ni Lola Basya ko, si Lolo Goreng. Bali si Lola Basya po ay nanay ng mama ko. Sa amin siya nakatira at nagulat nga siya sa pagsulpot ng kapatid niyang si Lolo Goreng na matagal na palang nawawala. Bago ko po ikwento sa inyo kung anong kababalaghan ang pasalubong sa amin ni Lolo Goreng, ay hayaan niyo munang magpakilala ako sa inyo. Ako si Orly, gitna sa aming tatlong magkakapatid. Yung ate ko ay si Olive at ang bunso namin ay si Onyok. Nung araw na yun, tahimik na nagtatahip ng bigas si Lola Basya sa bilao niya. Kami namang magkakapatid ay nagmo-movie marathon kasi bakasyon nun. Habang sina mama at papa ay parehong nasa kani-kanilang trabaho. Nasa kalagitnaan kami ng panonood nung biglang may kumatok. Mahihinang katok lang yun na nagpalingon sa aming lahat sa pintuan. Sabi ko ako na ang magbubukas. Nung buksan ko ang pinto ay tumambad sa akin ang isang matandang lalaki na patpatin. Puti na lahat ng buhok, pati balbas at bigote niya ay puti na rin. Sa totoo lang po ay natakot ako sa itsura niya, kaya napaatras ako habang tinatanong kung sino siya at ano ang kailangan niya.
Hindi pa niya sinagot kung sino siya. Pero tinanong niya kung doon daw ba nakatira si Aling Basya. Yung lola ko siguro ang tinutukoy niya. Kaya sabi ko opo. Nakalapit na si Lola Basya, kaya siya na yung nakasagot sa tanong ko kung sino ang matandang lalaki nang tawagin niya itong Goring. Gulat na gulat si Lola. Niyakap niya agad yung matanda at pinatuloy. Kinuha ko mula sa kamay ni Lolo ang bitbit niyang malaking bag. Ang bigat kaya napaisip ako kung ano ba yung laman nun. Bakit ganun kabigat? Pakilala ni Lola sa aming magkakapatid na yun daw ang nag-iisa niyang kapatid na lalaki. Si Lolo Goring. Isa-isa kaming nagmano. Kaya pala ganun na lang ang tuwa ni Lola nang makita yung kapatid niya ay dahil hindi lang daw yun galing sa malayong probinsya nila, kundi matagal na palang nawawala si Lolo. Binata't dalaga pa lang sila. Halos hindi na nga niya makilala, kundi lang sa malaking balat ni Lolo sa pisngi. Pinakain muna niya si Lolo Goring kasi halata naman na gutom at mukhang pagod na pagod din sa kung saan man siya nanggaling. Habang kaming magkakapatid ay nagpatuloy sa panonood ng pelikula. Yung dalawang matanda ay nagkwentuhan naman sa gitna ng pagkain ni Lolo. Naririnig ko sa kwentuhan nila ang sobrang pag-aalala ni Lola at may nabanggit siya na kung hindi raw naging matigas ang ulo ni Lolo at hindi sumama sa antingero noon ay hindi raw ganoon ang mangyayari sa buhay niya. Baka nagkapamilya rin sana siya at nagkaapo. Naging interesado ako sa sinabi ni Lola na antingero. Kung sumama si Lolo roon, siguradong marami rin siyang alam tungkol sa mga anting-anting. Naglaro na agad sa isip ko na kapag nakapagpahinga si Lolo ay kakausapin ko siya. Maliit pa lang kasi ako ay gustong gusto ko na talaga ang mga ganoong bagay. Nung taon na yon, 2013, ay 16 na ako. Nung dumating sina Mama at Papa nung gabi, ay nabigla rin sila. Lalo na si Mama. Hindi pa man niya nakilala ng personal dati si Lolo Goring ay lagi namang nakukwento ni Lola sa kanila. Hindi raw niya inaasahan na makikita pa nga niya sa panahon na yon. Sa sobrang tagal kasi ng pagkawala ni Lolo ay hindi na sila umasa na makakabalik pa siya ng buhay. Hinayaan ko muna ang mga matatanda na mag-usap-usap. Kapag wala nang kausap si Lolo Goring ay tsaka ko isisingit yung plano ko. Kinabukasan na ako nagkaroon ng pagkakataon na malapitan at makausap si Lolo. Doon ko siya naabutan sa balkonahe na tumatanaw-tanaw sa labas. Una ay humingi ako ng pasensya sa kanya kasi inamin ko na natakot talaga ako sa itsura niya. Tapos hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ko na agad sa kanya ang interes ko. Tumingin siya sa akin. Sabi niya parehas daw pala kami. Nung kabataan niya ay yun din ang interes niya. Mga anting-anting, agimat, kapangyarihang itim at kung ano-ano pang mga bagay na hindi ordinaryo. Dahil sa nasabi niyang nung kabataan niya, kaya natanong ko kung pinagsisisihan ba niya. Ayaw na ba niya ngayon? Humugot ng napakalalim na buntong hininga si Lolo Goring. Tapos tumanaw sa malayo. Sabi niya kinain ng pagnanais niyang yun ang buong buhay niya. Nawalan siya ng pagkakataon sa maraming bagay dahil sa sobrang pagkahumaling niya sa mga anting-anting. Inakala niyang magiging maganda ang buhay niya dahil doon. Pero kabaliktaran daw ang nangyari. Napasuot siya sa masalimuot na daigdig ng mga engkanto. Nagulat ako sa sinabi niya. Kaya ba siya nawala? Tumango siya. Ang akala nga raw niya ay hindi na niya aabutang buhay ang mga kamag-anak niya. Sa pagbabalik niya ay wala na ang dating payak nilang probinsya. Marami nang nagbago. Hiwa-hiwalay na rin ang tirahan ng mga kamag-anak niya. Mabuti na lang at may nakapagsabi sa kanya ng tinitirhan ni Ate Basya niya, kaya natuntun niya kami. Tinanong ko si Lolo kung anong nangyari sa pagkawala niya. Paano siya napunta sa mundo ng mga engkanto. Mahaba ang naging kwento ni Lolo, pero paiigsiin ko na lang. Nakilala raw niya ang antingero
sa isang pista sa baryo nila. Nagpakita siya ng interes kaya tinanong siya kung gusto niyang matuto. Mula noon lagi siyang sinasama sa bundok. Nawalan siya ng interes sa pag-aaral dahil doon. Hindi raw nalalayo ang edad niya sa akin nung panahon na yon. Sa pagkakatanda niya ay 18 siya. Siyempre nagalit ang nanang at tatang niya, pati mga kapatid niya, dahil doon na nga lang nakafocus ang atensyon niya. Tinuruan daw siya ng antingero sa maraming bagay na may kinalaman sa kapangyarihan ng isang antingero. Hanggang isang araw ay may nakalaban ng antingero na lahi ng engkanto. Napatay daw ang babaeng engkanto. Tapos gumanti ang tatay at kinuha siya bilang kapalit. Nangako raw yung antingero na ililigtas siya. At nagawa naman daw. Pero yun ay pagkalipas pa ng maraming taon. Tinaya ng antingero ang buhay niya kapalit ng buhay ni lolo. Kumbaga nakipagpalit sa kanya. Kaya ang antingero na raw ngayon ang nasa mundo ng mga engkanto. Ang buong akala ni lolo ay sandali pa lang siya roon, na ang mga kaganapang yon ay sa loob lang ng ilang buwan. Pero pagbalik niya sa mundo natin ay ilang dekada na pala ang lumipas. Hindi raw siya makapaniwala. Ako man hindi ako makapaniwala sa kwento niya. Pero dahil nga naniniwala ako sa mga kababalaghan, kaya sa tingin ko ay may posibilidad nga na totoo ang nangyari sa kanya. Pero sinabi ko kay Lolo Goreng na interesado pa rin ako sa pagiging isang antingero. Naputol ang pagkukwentuhan namin nang lumapit si Lola Basya. Nakaluto na raw siya at pwede na kaming kumain. Tinapik ako ni Lolo sa balikat at pabulong na sinabing marami pa naman kaming oras para pag-usapan yun, kasi nagpaalam na siya kina mama at papa na makikitira muna siya sa amin ng ilang buwan. Tapos ay babalik din siya sa bahay nila sa probinsya. Gusto lang niya na makasama si Lola Basya dahil na-miss niya ang mga kapatid niya na ang iba pala sa kanila ay sumakabilang buhay na. Napangiti ako kasi kahit ganoon ang nangyari kay Lolo ay alam kong hindi niya ipagdadamot sa akin ang mga nalaman at natutunan niya mula sa mga karanasang napagdaanan niya at sa nakilala niyang antingero na sa huli ay nagbuwis ng buhay para sa kanya. Kahit nga medyo huli na dahil matanda na siya bago pa siya natulungan na makawala sa mundo ng mga engkanto. Hindi naman niya masisi ang antingero. Baka sadyang nahirapan na malaman ng paraan kung paano siya mababawi sa kabilang mundo na yon. Dahil sa gusto ko na magkalapit kami ni Lolo Goreng, kaya sabi ko kay na mama, doon na lang siya patulugin sa kwarto ko. Nung unang gabi kasi ay doon pinatulog sa kwarto ni Lola. Masikip doon. Pumayag naman si mama. Basta wag ko raw pasasakitin ang ulo ni Lolo at matanda na. Baka nga raw may iniinda ng sakit. Kita sa itsura kasi. Sobrang payat at inuubo-ubo pa. Pasasamahan daw niya sa akin na magpa-check up sa sahod nila ni Papa. Tama ang hinala ko. Ang daming pasalubong na kwento ni Lolo mula sa mundo ng mga engkanto. Ang nangyari tuloy, hindi na ako nakakasabay sa pagmo-movie marathon ng mga kapatid ko dahil mas gusto ko nang makinig sa mga kwento ni Lolo kaysa manood ng mga pelikula. Isang umaga ay may nagpunta sa aming kapitbahay. Itago na lang po natin sa pangalang Ate Mira. Bata pa siya, nasa 25 siguro. Kasamahan din siya ni Papa sa trabaho. Sekretary siya ng boss nila. Tapos si Papa naman minsan driver. Minsan napwesto rin sa loob ng production. Depende kung saan siya kailangan. May binigay na malaking envelope yung babae. Sabi ay ibigay ko raw kay Papa kasi kailangan daw yun sa office. Nung patalikod na si Ate Mira ay nakita kong kumunot ang noo ni Lolo. Kaya tinanong ko kung bakit. Biro ko pa sa kanya, siguro kursunada niya. Umiling siya. Malakas daw ang negatibong enerhiya ng babaeng yun. Itim na itim. Kitang-kita raw niya. Nagulat ako sa sinabi ni Lolo. Paano niya nasabi at nakita? Sabi ni Lolo, mula nang mapunta siya sa mundo ng mga engkanto, ay parang nagkaroon siya ng ganoong kakayahan. Nakikita raw niya
ang tunay na kulay ng isang tao. May lumalabas na parang usok sa katawan. Minsan puti, minsan itim, minsan puting-puti at minsan itim na itim. Posibleng yon ang budhi ng tao. Napahanga ako sa kakayahan na yon ni Lolo. Pero meron pa siyang ibang sinabi tungkol kay Ate Mira na may malaking kaugnayan daw ang babae sa pamilya namin. Pinilit ko si Lolo na sabihin. Baka naman alam niya kung anong kaugnayan. Sige raw, aalamin niya mamayang gabi. Kung paano ay hindi niya sinabi sa akin. Tapos naisip ko na itanong sa kanya kung ano ang tingin niya sa akin at kung meron bang may maitim na usok sa amin. Meron daw isa pero hindi niya sinabi sa akin kung sino. Malalaman ko rin daw bago matapos ang pagbisita niya sa amin. Maya-maya lang ay dumating na si Mama. Napaaga ang uwi niya kaya nagtaka ako. Napansin ko rin na umiiyak siya. Gusto ko sanang tanungin pero pinigilan ako ni Ate Olive. Sabi niya hayaan ko raw muna si Mama. Siya na yung bahalang kumausap. Sumunod siya kay Mama sa kwarto. Sinara ang pinto. Si Lola naman pinapaalis ako sa pintuan. Hayaan ko raw ang usapang babae. Ewan ko ba't ganun ako. Nag-aalala talaga ako pag si Mama ang pinag-uusapan. Siguro kasi mamas boy ako. Naisip ko nga baka nag-away na naman sila ni Papa. Magkaiba sila ng pinapasukan trabaho pero hatid sundo ni Papa si Mama. Pero kapag nag-aaway sila ay mag-isang umuuwi si Mama. Ang pinagkaiba lang ngayon ay mas maaga ang uwi niya. Nung gabi patulog na ako. Nakita ko si Lolo na nakapamintana sa bintana ng kwarto ko. Nakatanaw siya sa labas. Sabi ko, bakit hindi pa siya matulog? Hindi pa raw siya inaantok. Bumangon ako at tinabihan siya. Pinaalala ko sa kanya ang kapitbahay naming si Mira. Gusto kong malaman ang kaugnayan noon sa pamilya namin. Sinara ni Lolo ang bintana. Pinasiguro sa akin na nakalak ang pinto ng kwarto. Tapos ay hinila niya yung malaking bag niya mula sa ilalim ng kama ko. Nagulat nga ako kasi doon pala niya nilagay yung bag niya. Akala ko sa aparador. Maluwag naman yung aparador ko. Hinalungkat niya yung loob niyon at nilabas mula roon ang isang parang ugat ng puno. Mga kasing laki ng palad niya. Tapos meron din siyang balisong. Ginamit niya yon panghiwa sa ugat. Kakaiba yung talas. Ang dali niyang nahiwa. May isang bato rin siya sa bag na ginamit naman niyang pangdikdik sa kapirasong ugat. Nakakamangha kasi sa ilang segundo lang ay halos mapulbos yung kapirasong ugat na yon. Hindi pa pala tapos. Nilagay niya yon sa palad niya. Binulungan habang nakapikit siya at dinudot-dot ng daliri ang pinong ugat. Tumagal naman yon ng mga siguro 2 minuto. Hindi ako sigurado. Tapos nilagay niya yung pinulbos na ugat sa dala rin niyang maliit na plastik. Yung kasya lang yun. Sabi niya, ihalo ko yun sa pagkaing ibibigay kay Ate Mira. Nakahiga na kami ni Lolo ay hindi pa rin ako mapakali. Iniisip ko kung para saan yung dinikdik na ugat. Hindi na ako nakatiis. Tinanong ko si Lolo kung bakit ko yun kailangang ihalo sa pagkaing ibibigay kay Ate Mira. Hindi pa rin niya sinabi sa akin. Basta ang sabi lang niya ay malalaman ko rin. Huwag daw akong mag-alala. Para raw sa pamilya namin ang gagawin niya. Basta sundin ko na lang daw ang pinapagawa niya. Nagtataka man kinabukasan ay nagpaluto ako ng meriendang sopas kay Lola. Alam naman ni Lola na paborito ko yon. Kaya hindi na siya nagtanong kung bakit ako nagpapaluto. Si Ate Olive, medyo close sila ni Ate Mira. Kaya sabi ko, bigyan niya si Ate Mira ng sopas. Total ay marami naman ang niluto ni Lola. Sobra-sobra na sa amin. Sumunod naman si ate. Pero ako ang nagsandok ng para kay Ate Mira. Nagmamadali kong nilagay yung pulbos na ugat doon. Hinalo ko mabuti. Nagkatinginan kami ni Lolo Goreng nang hawak na ni Ate Olive ang tasa ng sopas para dalhin kay Ate Mira.
Alam naman namin na hindi pumasok si Ate Mira dahil nakasabay ko siyang bumili ng pandesal kanina. Inabangan kong makabalik ang ate ko para tanungin kung kay Ate Mira ba mismo niya binigay ang sopas. Sabi niya oo. Nagtataka nga siya, bakit daw kailangan ko pang siguruhin? Mag-isa lang naman daw si Ate Mira sa bahay ngayon dahil umuwi ng probinsya ang nanay at kapatid niya. Wala naman kako, wag na niyang pansinin ang tanong ko. Yung tingin sa akin ni Ate Olive ay may paghihinala, kaya umiwas na lang ako. Nung sumunod na araw, nabalitaan ko na hindi na naman nakapasok si Ate Mira kasi sumasakit ang tiyan niya. Matinding sakit daw. Nakita ni ate na nagpasama sa kaibigan niya sa doktor. Pinuntahan ko si Lolo Goring sa kwarto at sinabi ko yung nangyari kay Ate Mira. Napangiti siya at sabi niya mainam daw kung ganoon. Umi-epekto na ang ginawa namin. Parang gusto ko nang mainis noon kay Lolo kasi ayaw pa niyang sabihin sa akin kung ano ba talaga ang plano niya at bakit niya yun ginagawa. Ayoko rin naman na mapahamak si Ate Mira dahil sa akin nang hindi ko nalalaman ang kasalanan niya sa pamilya namin. Tinapik ako ni Lolo Goring sa balikat at sinabing malalaman ko na. Wag daw akong mainipin. Kailangan ko raw habaan ang pasensya ko, lalo na kapag nalaman ko ang totoo. Kinagabihan, narinig kong nagtatalo sina Mama at Papa sa silid nila. Yung silid nila ay kabila lang ng kwarto ko. Isang dingding ang pagitan. Dinikit ko sa dingding ang tenga ko para pakinggan kung ano ang pinag-aawayan nila. Nagulat ako nang marinig ko ang pangalan ni Ate Mira. Kaya pala hindi nakakapasok si Ate Mira ay dahil nagdadalang tao raw at inaakusahan ni Mama si Papa na siyang ama ng pinagbubuntis ni Ate Mira. Gulat na gulat ako. Napatingin ako kay Lolo Goring na nakaupo noon sa kama ko. Sabi niya, ngayon alam ko na raw. Paano ba ako niya nalaman? Kung siya ba ang nagsabi kay Mama na ganoon? Umiling si Lolo. Lagi raw abala si Mama sa trabaho. Walang panahon na makipag-usap sa kanya. Pero unang kita pa lang niya kay Ate Mira ay alam na raw niya. Naamoy na niya ang pinagbubuntis at naamoy din niya ang dugo ni Papa na nananalaytay doon sa sanggol. Gulong-gulo akong napaupo sa tabi ni Lolo. Hindi ko mapaniwalaan na meron siyang ganoong kakayahan. Sabi pa niya kung natuklasan man yun ni Mama ay sa sariling paraan daw yun ni Mama at hindi niya alam kung paano. Bigla ko ring naalala ang sinabi ni Lolo sa akin na may isang maitim ang budhi sa pamilya namin. Noon ko napagtanto na si Papa yun dahil nagawa niyang pagtaksilan si Mama. Kinaumagahan, hinarang ako ni Ate Olive. Kinorner ako. Pilit akong pinapaamin kung may kinalaman daw ba ako sa nangyari kay Ate Mira. Kasi hindi lang basta sumasakit ang tiyan. Parang natutulala raw at nagsasalita mag-isa. Nabanggit sa kanya ng kaibigan niya kanina sa labas. Tuda ni ate ay may hinalo ako sa sopas. Siyempre hindi ako umamin. Mapapahamak kami ni Lolo Goring. Sabi ko wala akong kinalaman. Crush ko lang kako si Ate Mira kaya pinabigyan ko ng sopas. Ewan ba't yun ang naisip kong isagot. Siguro para makalusot. Tapos hindi ko natiis na hindi sabihin sa kanya ang tungkol sa narinig ko sa pagtatalo nila Mama at Papa kagabi. Hindi makaimik si Ate Olive. Tulad ng reaksyon ko ay gulat na gulat din siya. Pinuntahan agad niya si Mama sa kwarto na hindi pumasok nung araw na yon. Nilapitan ko si Lolo Goring na nasa balkonahe, nagkakape. Tinanong ko siya kung ano ang mangyayari ngayon. Sabi niya siya na ang bahala. Hindi niya hahayaan na mawasak ang pamilya namin nang dahil sa isang higad. Paano ka ako? Bigla niyang iniba ang usapan. Sabi niya kahit papano ay hindi rin daw masama na napadpad siya sa mundo ng mga engkanto. Maayos daw ang lugar at hindi siya nakakaramdam ng gutom at pagod. Tanging lungkot lang dahil ang mga nasa paligid niya ay malahalimaw ang mga itsura.
walang kahit isang tao. Kabaliktaran ng ganda ng lugar. Dahil sa pag-iiba ni Lolo ng usapan, ay kung saan-saan na naman napadako ang kwentuhan namin. At saglit kong nakalimutan ang tungkol kay Ate Mira. Kasabay ng tahimik na pag-aaway nila Mama at Papa ay yung balitang nakunan daw si Ate Mira. Kaya naisip ko baka pampalaglag ng bata yung ginawa ni Lolo na pinulbos na ugat na inorasyonan. Tapos ako ang naghalo nun sa pagkain ni Ate Mira. Kahit malaki ang kasalanan niya sa pamilya namin, kung totoo man yun, hindi ko maiwasan na makaramdam ng kahit konting konsensya dahil may sanggol na nadamay. Parang nabasa naman ni Lolo Goring ang iniisip ko at sabi wag daw akong mag-alala. Ang mga nangyayari at mangyayari pa ay ang siyang tinadhana. Isang gabi mamamahinga na sana ako, pero sabi ni Lolo mamaya na raw ako matulog. Gusto raw niyang sulitin ng mga gabi na magagawa pa niyang ituro sa akin ang mga nalalaman niya sa anting-anting tulad ng gusto kong mangyari. Natuwa naman ako. Medyo nalungkot din ang sabihin niya na baka hindi na siya abutin ng ilang buwan sa amin dahil nagbabalak na siyang umalis. Sabi ko kay Lolo, bakit hindi na lang siya mamalagi sa amin? Hindi raw pwede. Babalik daw siya sa mundo ng mga engkanto. Nagulat ako. Babalik? Hindi ba niligtas na nga siya nung antingero para makalaya lang dun? Sabi ni Lolo, habang buhay niya yung tatanawin na utang na loob at alam din naman niya na nasa mundong yun din ang antingero. Pero kailangan daw talaga niyang bumalik kasi nasundan daw siya. Nung isang gabi habang nakapaminta na siya, ay nakita niyang gumalaw ang lupa pati yung puno sa harapan namin at nagkorting engkanto na tulad sa lugar na inalisan niya. Parang sinusundo raw siya. Ayaw daw niyang madamay kami kaya babalik na lang siya. Pero wag daw akong malungkot. Masaya siyang nakita at nakasama niya si Lola Basha. At lalo na ako. Babaunin daw niya sa mundong yon ang mga alaala naming dalawa bilang maglolo. Hindi na rin naman daw siya natatakot dahil alam na niya kung paano mamuhay doon. Kaya lang, meron siyang gustong isama. Ang sunod na sinabi sa akin ni Lolo Goring ay kinabigla ko. Noon lang niya pinagtapat ang tunay na plano niya sa paglalagay ng pinulbos na ugat sa pagkain ni Ate Mira. Dahil balak niya palang isama. Ang epekto ng pinulbos na ugat ay unti-unting makakalimutan ni Ate Mira ang pagkatao niya sa lupa at kusa siyang sasama patungo sa ibang mundo. Isa pang revelasyon ni Lolo na ang sanggol ay hindi raw totoong nalaglag kundi pansamantala niyang tinago at pagdating sa mundo ng mga engkanto ay tila dahong muling tutubo at isisilang doon. Sa ganoong paraan ay mailalayo niya ang higad na wawasak sa pamilya namin at may makakasama pa siya sa malungkot na mundo ng engkanto na sa tingin niya ay hindi na niya matatakasan. Tulad daw ng nabanggit niya sa akin, maayos naman ang mundo na lilipatan nila. Balot nga lang ng kalungkutan. Natulala na lang ako sa mga narinig ko. Para akong nananaginip na hindi ko maintindihan. Nabalitaan ko na lumala ang pagkatulala ni Mira. Sabi ng mga kapitbahay namin ay dahil daw sa depresyon. Kasi una, nagbuntis na walang matatawag na ama yung sana ay magiging anak niya. Hindi nalaman ng mga tsismosa sa amin kung sino ang tatay ng pinagbubuntis niya. Di lang ako sigurado kung hindi ba talaga nila alam o nanahimik lang sila. Pangalawa ay nakunan pa nga. Isang gabi kinausap ako ni Lolo Goring. Sabi niya dumating na ang oras ng pag-alis nila ni Ate Mira. Ako na lang daw ang bahalang magbigay ng sulat para kay Lola Basha. Sana raw ay huwag kong kalimutan ng mga bilin niya sa akin. Kinuha niya yung malaking bag. Naglalaman din yun ng iba't ibang uri ng anting-anting. Ang iba roon ay mula pa raw sa mundo ng mga engkanto at iiwan niya sa akin ang lahat ng yon. Ayoko sana pero hindi ko mapigilan ng mapaiyak
Kasi sa sandaling pagkakakilala namin ni Lolo ay naging malapit talaga ang loob ko sa kanya. Ako lang yung pinagkatiwalaan niya ng sikreto niya at ako lang din ang pinahintulutan niyang makakita sa pag-alis niya. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, gising kaming dalawa. Sa loob ng silid ay nasaksihan ko yung biglang pag-usbong ng tila mga ugat sa katawan ni Lolo. Nag-iba talaga yung balat niya, pero maliliit lang naman. Sa isang tingin ay hindi mo agad mapapansin. May mga maliliit na ugat, tapos sa pagitan ng mga balat niya ay may parang crack. Para bang lupa na bitak-bitak. Hindi ko maiwasang matakot. Napadistansya talaga ako. Pagsilip ko sa bintana, nandoon din si Ate Mira. Nakatayo lang at nakatulala. Hinihintay yata si Lolo. Niyakap ako ni Lolo at tuluyan nang nagpaalam. Nagdudumilat yung mga mata ko nang hawakan niya si Ate Mira. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa nila palayo ay nawala na agad sila sa paningin ko. Tumakbo ako sa labas. Nagpalinga-linga pa ako. Hindi ko na talaga sila makita. Kinabukasan ay nagkakagulo ang mga tao sa bahay nila Ate Mira. May kasamang albularyo ang nanay niya, kaso hindi na nila makita si Ate Mira. May narinig akong nagsabi na baka raw nakuha ng engkanto dahil lagi raw niyang nakikita si Ate Mira na nakatayo sa harap ng puno. Gusto ko sanang sumabat na totoo yun, na tinangay nga ni Lolo Goring si Ate Mira. Si Lolo na sa tingin ko ay naging engkanto na rin. Hindi na siya tunay na tao. Pero hindi sa punong yun sila dumaan. Kaso hindi ko magawang sabihin na natiling tikom ang bibig ko. Nagkulong ako sa kwarto nun kasi hindi ako makamove on sa lihim ni Lolo. Para akong mababaliw sa kakaisip. Kinatok ako ni Lola Basha. Nabasa na pala niya ang sulat ni Lolo. Umiiyak siya pero sabi niya tanggap daw niya na yun talaga ang kapalaran ni Lolo. Ang maging bahagi ng ibang mundo. Pinagtapat na rin pala sa kanya ni Lolo. Pero yung tungkol lang sa mga engkanto, yung kay Ate Mira, ay ako lang talaga ang nakakaalam. Ilang buwan din ang lumipas bago nagkaayos sina Mama at Papa. Yung nanay at kapatid ni Ate Mira ay wala nang nagawa. Hindi sila natulungan ng albularyo na mahanap pa si Ate Mira. Sa tingin ko, alam din nila yung namagitan kina Papa at Ate Mira. Matagal na panahon ding wala akong pinagsabihan ng mga nangyari noon. Pero sa ngayon po ay hindi ko na uli nakita si Lolo Goring. Siguro sa mga oras na ito ay namumuhay na sila sa mundo ng mga engkanto. Isang masayang paglalakbay po sana ang inaasahan naming magkaibigan nang bumiyahe kami patungong Quezon para dumalo sa kasal ng kaibigan din namin doon. Ako si Gara. Ang kaibigan ko naman na kasama ko ay si Lucci. Excited kaming pareho, pero ang excitement ko ay nauwi sa kaba at takot nang dahil sa isang checkpoint. Sakay kami noon ng bus na biyaheng Quezon. Nung una ay nagkukwentuhan pa kami, nagbibiruan, nagtatawanan. Pero maya-maya ay nakaramdam na kami ng antok sa haba ng biyahe. Nakatulog ako sa balikat ni Lucci. Nagising na lang ako nang biglang pumreno ng malakas yung bus. Maraming pasahero ang nagalit, kabilang na si Lucci. Inis na inis siya dahil naistorbo ang pagtulog namin at nauntog pa nga siya sa likod ng upuan na nasa unahan namin. Narinig kong humingi ng pasensya yung driver. Dinig ko dahil malapit lang yung upuan namin sa kanya. Pagtingin ko sa unahan ng bus ay nakita kong may checkpoint sa hindi kalayuan. Habang palapit kami ng palapit sa checkpoint ay palabo rin ng palabo yung mga nakikita kong tao roon na mga checkpoint police. Para bang unti-unti silang naglalaho sa paningin ko. Kinalabit ko si Lucci.
itinuro ko sa kanya yung nakikita ko. Tinanong ko siya kung anong nangyayari. Bakit nawawala yung mga pulis sa checkpoint? Natakot din siya. Pagtapat namin sa mismong checkpoint ay biglang naglitawan ulit yung mga pulis at nag-akyatan sa bus na puro mga walang ulo. Sunod-sunod sila. Yung mga leeg nila ay sinisiritan pa ng dugo. Napapikit ako sa sobrang takot habang sumisigaw sa pinakamalakas na pagsigaw na magagawa ko. Niyugyug ako ni Lucci. Ano raw bang nangyayari sa akin? Pagdilat ko ay wala na yung mga pulis sa loob ng bus. Pinagtitinginan kami ng mga kapwa namin pasahero. Pati yung konduktor, nilapitan kami at tinanong kung anong nangyari. Si Lucci na ang nagpaliwanag at humingi ng pasensya. Luminga ako. Asa na sila? Tanong ko sa kaibigan ko. Sino raw sila? Sinagot ko yung tanong niya at sinabi ko rin kung ano yung nakita ko. Sabi niya panaginip lang daw yun. Kanina pa raw kasi ako tulog sa balikat niya. Nangangawit na nga siya. Tinanong ko uli siya kung may dinaanan ba kaming checkpoint. Sabi niya wala. Ikalma ko na raw ang sarili ko dahil nananaginip nga lang ako. Tinanggap ko na lang ang sinabi niya. Sumandal ako sa upuan ng bus at tumanaw sa bintana sa pinakamalayong maaabot ng tanaw ko. Inabot kami ng gabi sa biyahe. Ngalay na yung puwet ko sa pag-upo kaya pabiling-biling na ako. Ilang saglit pa at nakaramdam uli ako ng antok. Pero napadilat ang mga mata ko nang matanaw ko ang checkpoint sa di kalayuan na madadaanan ng sinasakyan naming bus. Kinalabit ko si Lucci para makasiguro na totoo na ang nakikita kong checkpoint at hindi nananaginip lang. Tumingin siya sa tinuturo ko. Tapos ay tumango siya. Wag daw akong mag-alala. Totoo na yung checkpoint kasi nakikita rin niya. Bigla akong napakapit sa braso niya ng mahigpit nung malapit na kami. Kunot noon naman niya akong tinanong kung bakit na naman daw. Yung nasa checkpoint, mga sundalo sila, hindi pulis. At lahat sila ay walang ulo. Nanlaki rin ang mga mata ni Lucci. Titig na titig sa harang na may nakalagay na checkpoint. Sinampal-sampal niya ako at sabi ay gumising na raw ako kasi wala namang tao sa checkpoint. Walang pulis, walang sundalo. Baka nananaginip na naman daw ako. Pero gising na gising ako. Ramdam ko pa nga yung sakit ng sampal niya. Kitang-kita ko talaga yung mga sundalong walang ulo sa checkpoint. Ipikit ko na lang daw ang mga mata ko. Sinunod ko siya. Yun nga ang ginawa ko. Dahil hindi ko na rin matagalan ang nakikita ko. Habang nakapikit ako ay iyak ako ng iyak. Sinabihan ako ni Lucci na hinaan ko yung pag-iyak ko. Dahil pinagtitinginan uli kami ng mga kapwa namin pasahero. Baka lapitan na naman kami ng konduktor at nakakahiya na raw. Dahil sa masamang panaginip ko na paulit-ulit at yung totoong nakita ko sa dinaanan naming lumang checkpoint ay hindi ko na-enjoy ang pinuntahan naming kasal. Naiisip ko pa rin kasi yung panaginip ko at yung mismong nakita ko na sigurado akong hindi isang panaginip lang. Hi Sir Neb, tawagin niyo na lang po akong Emer. May kukwento sana ako na karanasan ng isa kong kumpare na bus driver. Pakitago na lang siya sa pangalang Making. Ayaw kasi ni Making na magpakilala at mahalata kung anong bus company itong pinagtatrabahuhan niya. Gayon din ay ayaw niyang banggitin ko kung saang probinsya ang biyahe na tinutukoy sa kwentong ito dahil medyo kontrobersyal ito. Baka rin malaman ng kumpanya niya na kinuwento ang karanasan niya sa madla. Nabayaran na siya at iba pang driver na nagbabiyahe roon para sa kanilang katahimikan. Basta malayong probinsya ito na nararating naman ng bus. Taong 2011 ito nangyari. Noon ay first time daw bumiyahe ni Making ng gabi papunta sa probinsya na yon.
Bago pa lang siyang bus driver noon at ilang beses pa lang na nakarating sa probinsya. Tuwing umaga pa ang biyahe kaya wala naman siyang napapansing kakaiba. Isang beses ay nag-reliever siya sa isang nakatatandang driver na tawagin nating Yoyong. Gabi yung biyahe ni Yoyong at bilang gusto ring masubukan ni Making ang panggabing biyahe ay pumayag siyang humalili kay Yoyong. Ang kabilin-bilinan lang daw nito ay wag aalisin yung nakabitin na pulang palawit sa harapan ng bus. Yung nasa may rearview mirror. Ang laking palawit daw noon. Halos isang dangkal ang lapad at talaga namang naiilang daw siya roon dahil agaw pansin talaga. Kalagitnaan ng biyahe ay inalis ni Making yung palawit dahil mayat maya raw ay napapalingon siya roon. Bandang 11:00 ng gabi ay umambon. Nagdahan-dahan na lang siya dahil nababasa na yung kalsada. Doon na siya nakarinig ng kaluskos doon sa bubong. Akala raw niya noong una ay lumalakas lang yung patak ng ulan. Tinignan niya sa salamin ng mga pasahero. Mga tulog na raw. Yung kanyang konduktor nakaidlip na rin sa bakanteng upuan sa likod niya. Hinayaan na lang daw niya dahil wala namang sumasakay. Nung mapadaan sila sa medyo madilim na bahagi ng kalsada dahil malalayo na yung mga poste ng ilaw, ay may mga kakaibang tunog siyang narinig. Mga kamot, kaluskos at mahihinang hampas sa gilid ng bus. Tumingin siya sa bintana pero wala siyang makita. Nung mga sandaling yon ay kinabahan na si Making dahil pakiramdam niya ay may kasabay sila. May nakasampa sa itaas. Gigisingin daw sana niya yung konduktor nung biglang mamatay yung makina. Para daw biglang brown out. Namatay yung ilaw at aircon kasabay ng paghinto ng bus. Binalot na sila ng dilim dahil nga walang mga poste sa paligid. Nagising na yung ilang pasahero at gayon din yung konduktor na nakapagbukas agad ng dala nitong flashlight. Nagtanungan na yung mga pasahero kung anong nangyayari. Kasabay noon ay may kumatok sa pinto. Para daw nananakot dahil dahan-dahan at dalawang magkasunod. Tapos ay matagal na hihinto bago muling kakatok. Biglang pumulas yung konduktor. Sabay tanong, "Nasaan yung habak?" Pati yung ibang pasahero ay parang nagulat din sa sinabi ng konduktor at nagkanya-kanya ng tanong. Si Making naman daw ay nalito at tinanong din yung konduktor kung ano ang tinutukoy nito. Ilang sandali lang ay mas marami na ang mga pagkaskas sa paligid ng bus. Parang may gumugupit ng lata at natataranta na yung mga pasahero. Halatang takot na. Yung konduktor ay muling tinanong si Making kung nasaan daw yung habak. Yun daw pulang tela na nakalawit sa salamin. Kinapaka pa naman niya sa gilid ng upuan niya yung tela na inalis niya at nakuha naman niya yun. Pero nagsisigawan na yung mga pasahero. May nakasilip na raw sa bintana. Hinablot naman ng konduktor yung habak at sinabit yun sa salamin. Ilang sandali pa at bumalik na yung ilaw at aircon ng bus. Himala ring muling nabuhay ang makina at ang mga kaluskos ay naglahong parang bula. Inutusan kaagad siya ng konduktor na paandarin na ang bus at bilisan ang takbo. Habang bumabiyahe ay kinuwento ng konduktor kay Making na tuwing gabi ay may gumagalang aswang sa bahaging yun ng probinsya. Ang mga bus driver ay may kanya-kanyang proteksyon kapag dumaraan doon sa gabi para hindi malapitan ng aswang. At parang alam din daw yun ng mga pasahero dahil may kanya-kanyang komento rin ng mga ito tungkol sa nangyari. Pagbalik sa Maynila ay sinalubong siya kaagad ni Yoyong at ang bungad sa kanya ay, "Tinanggal mo ano?" Napatango na lang siya at niyaya siya ni Yoyong sa opisina. Doon ay kinausap siya ng kanilang bisor. Nirilisan siya ng tseke kapalit ng kasunduang wala siyang ilalabas sa mga naranasan niya. Baka raw kasi makasira yun sa imahe ng probinsya na ruta nila.
Kwento ito ng tiyuhin kong konduktor ng bus. May nangyaring kababalaghan noon sa bus na sinakyan nila tito na tumagal din ng 2 araw bago nila na-solve. Biyaheng Maynila to Baguio sina tito. Nagtataka raw sila ng driver niya na tawagin na lang nating Pab. Dahil kahit tulog na yung mga pasahero ay may naririnig silang ingit ng bata. Mahinang mahina lang daw pero hindi nila maintindihan kung bakit dinig na dinig nila. Ang malala pa raw ay wala naman silang pasaherong baby. Yung as in newborn ba? Sino ba naman kasing magbabiyahe ng newborn sa Maynila hanggang Baguio tapos commute lang? Pero ayun nga, at katakataka na ang naririnig nila ay iyak ng baby. Yun bang uha talaga? Nagdasal na lang daw sila tapos pinagpalagay nila na tiyanak yung kanilang naririnig. Lalo pa nga at mapuno yung dinaraanan nila. Baka raw may maligno na naglalaro sa kanila. Huminto rin naman daw kalaunan. Noong malapit na sila sa terminal, ay narinig na naman daw nila yung iyak ng sanggol. May mga gising ng pasahero noon, pero sa itsura ng mga yun, parang wala naman daw naririnig na iyak. May mga nakita sila na nagsiselfone, kaya ang naisip naman nila, baka sa cellphone nagmumula yung iyak ng baby. At ayun na naman, pinagsawalang bahala lang uli nila. Pagdating sa terminal, ay nagpahinga sila ng driver. Kinabukasan daw uli ang biyahe nila, kaya natulog muna sila at hindi na pinag-usapan pa yung naririnig nilang pag-iyak sa bus. Nung mga sumunod na araw, ay bumiyahe na silang muli. Nakalimutan na raw ni tito yung tungkol sa umiiyak na baby. Pero sa kalagitnaan ng biyahe, ay ayun na naman. Pareho pa silang nagulat ni Pab dahil narinig nilang pareho yung iyak. Sa pagkakataong yun, ay iba na raw yung pakiramdam ni tito. Noong una ay tiyanak na nadaanan lang nila sa kalsada ang una nilang hinala sa umiiyak na baby. Tapos naging tunog na nagmumula sa cellphone ng palagay nila. Hindi nila binigyang pansin gaano ang ukol doon. Dahil nung magpahinga at matulog naman sila, ay hindi na nila narinig yung mga iyak. Pero ayun at nang nasa biyahe na naman sila, ay nagpapapansin na naman yung umiiyak na baby. Tumabi na raw si tito kay Pab doon sa driver seat. Sabi raw ni Pab ay may kutob na itong nasa loob mismo ng bus ang umiiyak na yon. Inutusan siya nito na sumimple ng patingin-tingin sa mga ilalim ng upuan. Baka raw may nag-iiwan ng baby. Si tito naman kontra agad sa naisip ni Pab. Paano raw mangyayari na may maiiwang bata ng nagdaang araw? Gayong nilinis naman yung bus nang gumarahe sila sa terminal. Di makikita sana ng tagalinis yon. Napagkasunduan nila na sila mismo ang maghahanap kapag nasa Maynila na sila. At yung halos 6 na oras na biyahe mula Baguio to Manila na yon, yun na raw ang pinakamahabang biyahe nila tito. Mayat maya raw kasi ay umiiyak yung baby. Para bang titigil para magpahinga lang. Tapos maya maya, arya na naman. At ang malala ay sina tito at Pab lang ang nakakarinig. Yung mga pasahero daw ay normal lang ang reaksyon. Hindi mukhang mga naghahanap ng umiiyak o kaya ay naiirita sa ingay. Rinding-rindi na raw sila tito noon. Kaya talagang sinulit nila yung stopover sa Pangasinan at Tarlac. Halos ayaw na nga raw nilang umakyat uli para bumiyahe. Nung sa wakas ay nasa terminal na silang muli, ay hinintay lang nila na maubos yung mga pasahero. Hinalughog nila yung bus sa paghahanap ng maaaring pinagmumula ng iyak ng baby. Sa malas ay si tito pa nga ang nakakita noon. Nasa baggage compartment. Sa sulok ay may plastic labo na may ilang balot. May laman yun na maliit na fetus. Noong una raw ay natakot at nangilabot si tito. Pero nung kanilang buksan ang plastic, ay napaluha na lang siya sa awa doon sa fetus. Sobrang liit daw. Parang takong lang ng sapatos. Pero tao na yung itsura. Natuyo na raw yun dahil sa init ng makina. Siguro kaya raw umiiyak ay dahil naiinitan sa compartment.
Galit na galit daw si Pab sa nangyari sa fetus. Paano raw ba naman ay ilang taon nang sumusubok na magkaanak ito at hindi sila nabibigyang mag-asawa. Tapos may mga taong nabigyan kaagad ng anak ay ginanon lang. Hindi na nila natukoy kung sino ang naglagay ng fetus doon sa compartment. Pero pinabinyagan nila yon at binigyan pa rin ng pangalan. Nilibing din nila ng maayos. Pagkatapos noon ay nawala na yung umiiyak na baby doon sa bus.